ang simbahan ay kanyang pagsisilbihan. If you are a bishop, it is for the church. If you are a priest, it is for the church. If you are the Pope, it is for the church. Kaya mga kapatid, sa formula ng ordination ng obispo, uordinahan ka pag ikay gagawing consecrated mula sa pagkapari at gagawing obispo, dapat 3 obispo. Hindi pa pwede isa lang. 3 obispo ang naandun. And they will declare, ibig sabihin, in the name of the church, ikaw, Procopio, we select you, we elect you as bishop. Simbahan ang pumipili ng pari. Why? Para kami pagsilbihan. Pag nakalimutan ng pari yan, patay na tayo. My dear friends, brothers and sisters, any priest is not dispensable. Pwede kaming mapalitan anytime. But the church will continue because it is the church of Christ. Alam nyo, itong ginawa ng Panginoon, napipili siya ng mga taong mahihina, it's a great risk. He's sharing not ordinary power, He's sharing divine authority sa mga taong mahihina. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Pintuang pagbubuksan. Pag ikaw ay may susi, talagang natural yan. Ikaw ang pwedeng magbukas, ikaw din ang pwedeng magsara. And Jesus today tells us, I take the risk. Sa kahinaan ng mga taong ito, sa kanilang kapalpakan, I take the risk to give them, to share to them my authority. And it is no ordinary authority. Alam niyo po ba, na sa kay Lucas in chapter 23, kanina nahanap ko. Alam mo, it's incredible. Alam ng Panginoon na si Pedro ay magiging palpak. Alam ng Panginoon na babagsak si Pedro. And He will reveal something to Peter and the disciples. Eto, babasahin ko yung Lucas 24. Simon, Simon, yan ang tunay niyang pangalan. Behold, Satan has demanded to sift all of you like wheat. Talagang yuyug-yugin kayo ni Satanas. Hiningi yun ni Satanas sa akin. He demanded na. Talagang pipigain niya kayo. And then dugtong ng Panginoon, but I have prayed for you, Peter. Ipinagdasal kita that your own faith may not fail. And that one day, pag bumagsak ka na, and you turn once more to me, you may strengthen your other brothers. Alam niya, napapalpak ang pari. Alam niya, bumabagsak kami. Pero ang kanyang paanyaya, bumalik kayo. Kaya nakasalalay po pala sa kabutihan na ang pari magiging effective lamang if he constantly keeps close to God. If he recognizes that his authority is not his own. Kasi ang pari, alam nyo, ang exorcist natin, 2 bagay ang dapat alam niya. Number 1, na siya'y isang pari. Hindi ka i-recognize ng demonyo. Kasi nangyari na yan sa gospel. Nung minsay, mga iba'y nakita nila, nakita namin si Pedro, si Paulo, si Paul. Anong ginawa? Ang sasabihin, in the name of Jesus, I command you, evil one, go away. At sumusunod. Yun ang formula. Kaya ang ginawa nila, nagpunta sila, tinawagan yung isa at ang sabi, merong pinoposes doon. Punta din naman siya. At ginamit niya yung formulang iyon. In the name of Jesus, the Jesus whom Paul preaches, I command you, go away. Sumagot ng demonyo. Si Jesus kilala ko. Si Paul kilala ko. Ikaw, who you? Sino ka? Hindi kita kilala. Why? He goes to him without the authority of the church. Kaya ang isang pari, pag ioras na exorcist ka, you have to be set, delegated, named in the name of the church. My dear friends, brothers and sisters, nang lumabas ang unang pelikulang The Exorcist, yung original, grabe ang reaksyon sa Amerika. It was the first realization na, tunay pala ang demonyo. Alam mo ang report noon, nang nanonood na yung mga tao, nagka-nightmare sila, yung iba nagsususuka, yung iba binabangungot, yung iba nagtatatarantang tumatakbo mula sa theater. First time na realize nila, tunay ang demonyo. But in that film, one of the things that really touched me
was at the moment nang nag-exercise na sila doon kay Linda Blair. At nang inumpisahan nila ang ritual ng simbahan, biglang ang demonyo in protest na sinasabing, hindi, makapangyarihan ako, hindi ko bibitawan tong batang to. Alam mo, umangat. Nung una, yumugyug yung bed, tapos nagkalasan ang lahat ng mga tali. At pagkatapos ay biglang yung bata, possessed by the devil, biglang umangat mula doon sa bed. At lumutang na para bagang sinasabi, hindi nyo ako kaya. You know, suddenly, yung sa gulong yon, sa ingay ng pelikulang yon, silence. And then the two priests, yung isa may pagdududang bata, yung isa paring mahina. But they were all saying the same words as they were repeating the ritual of the exorcism. It is Jesus who commands you, hindi ako. It is the church that commands you. It is the Father that commands you. It is the Spirit that commands you. Bakit? Pinadala kami. Pero sa kanilang mga pangalan, inuutusan kita, demonyo, pakawalan mo ang babaeng ito. It is Jesus who commands you. At ang ganda, sa katahimikang yun, paulit-ulit, it is Jesus who commands you. It is the church who commands you. Alam mo, ganda ng pelikula. Biglang yung bata, bumalik sa kanyang higaan. My dear friends, when the priest recognizes it is God's authority that he carries, then he can do much. Ang tanong, bakit binahagi ng Diyos na makapangyarihan itong divine authority sa taong makasalanan? Diyan si St. Paul magsasalita, hindi natin kaya ang lawak, ang lalim ng pag-iisip ng Diyos. Kaya pag tinignan yon, yung mga pari must know and understand what St. John Mary Vianney, the patron of all priests, was once saying, the priesthood is the love in the heart of Christ. Ang pagpapari, ang pagiging pinuno sa simbahan is the greatest proof ng pagmamalang Diyos na nasa puso ni Kristong Panginoon. My dear friends, brothers and sisters, napapalpak ang pari. It is for this reason that your responsibility, number one, is to pray that your priest keeps close to the Lord. May mga pagkakataon na ang pari aatras. At nangyari yan, hindi sa kung sino basta. Kay Pedro, hindi lamang na minsan tinalikuran niyang Panginoon, kundi eto kwento, when nagpunta na si Pedro sa Roma, and the persecution began, and the Christians were being killed, si Pedrong pinuno ng simbahan, nagdesisyong umalis palabas ng Roma sa takot na siya din magiging biktima ng galit ng mga Romano. Alam nyo, ang kwento sa ginawang pelikula, nang palabas na siya doon sa border of the city of Rome, nakasalubong niya ang Panginoon. And so nagulat siya, kilala niya, this is the Christ I've served for 3 years. And so tinanong niya sa Latin, Quo vadis, Domine? Quo vadis, yun ang pangalan ng pelikula. Saan ka papunta, Panginoon? Alam mo sagot sa kanya, Peter, pupunta ako para muling ialay ang buhay ko kasi hindi mo kaya. I will again die for my church. At taranta si Pedro, ay di bumalik bigla. At hindi lamang yan. Nang siya'y magdesisyong bumalik, he decided to die but not like his Lord. Kaya si Pedro, alam nyo, kung si Kristo'y pinako ng katulad nito, si Pedro pinayagan, hindi ko kayang maging katulad niya mamatay ng parehong-pareho. Pinabaliktad niya yung kanyang crucifixion. Yung ulo niya nasa baba, yung paa niya nasa taas. Why? Because the God he has to serve is the God powerful and mighty. He does not even deserve to die like he did. My dear friends, brothers and sisters, nung kami po'y nag-retreat, kami mga kaparian bago lamang, kagagaling lamang po namin sa isang 5-day retreat. And doon sa aming retreat na yon, ang facilitator namin, kinausap kami at ang sabi, mag-sharing nga kayong mga kaparian. Mag-sharing kayo yung inyong mga faith experiences when you truly felt God's grace and love para sa inyo. Ang isa po sa mga sharing na ibinigay sa amin nung nag-sermon po siya, ang aming pong provincial superior, si Father Joe Aripio, ito po yung kanyang kwento.
Mayroon po kaming isang parokya, nag-iisa lang sa Pilipinas, Our Lady of Sorrows sa FP Harrison sa Pasay City, kung saan kinasal po si Cory Aquino at ang kanya pong asawang si Ninoy Aquino. Doon po sila kinasal sa Pasay. Siya po ang naging parish priest doon. Alam po ninyo, sa seremonya ng pari, napakahalaga po pag ikaw i-install bilang parish priest. After all the prayers and everything, part ng seremonya, kukuha ng susi, bibigay ang susi sa kardinal. Kasi ang nag-i-install po yung kardinal o obispo. Kukunin niya yung susi ng tabernakulo, of the tabernacle. At ibibigay niya sa pari, sa kanyang magiging parish priest. O eto susi, of the most important place, the one that keeps Jesus in the Blessed Sacrament. Pagkaingatan mo yung susing yan na walang mangyayari sa Panginoong nakaluklok doon sa tabernakulo. Ito, this is your greatest responsibility. Yun po. One day, nasa amin po siya sa Makati, nang tumawag yung isa sa mga assistant, Father Joe, come back to the parish immediately. Bakit? Emergency. Bakit? Ninakaw ang ating monster.